bakit piling-pili yung application ng batas? Selective. Bakit pwede si Vice President imbestigahan? Ayaw naman nilang imbestigahan yung may pinakamalaking confidential fund na si Pangulong Marcos. Presidente. O yung Presidente. At ayaw rin nilang imbestigahan yung mga senador dahil may interparliamentary courtesy. Yung interparliamentary courtesy ay ano lang yan, practice lang yan, kaugalian lang yan para hindi sila maimbestigahan. Hindi sila mapahiya. Oo, otherwise magkagantihan sila. Pag inimbestigahan ng Senado yung House, gaganti rin yung House. Mas gusto nga natin yan para maalaman ng taong bayan ano ba talaga nangyayari dyan sa budget. Yung lumabas ang katotohanan. Oo, ba't nila tinatago? So, sana, yung kasama ko sa Duterte 10, si Senator Marcoleta, sisirain niya yung practice na yan sa pamamagitan ng pagpapatawag sa mga congressman na sa tingin niya ay dapat matanong ng Blue Ribbon Committee ng Senado. At sana magawa yan ni Senator Marcoleta kasi kung si Senator Hinlo sana yung nandyan at talagang wala akong pakialam, papatawag ko yung mga congressman na yan. At hindi lang congressman, pati kapwa ko senador. Kita mo yung napanood ko sa House of Representatives, yung minumungkahi ni Congressman Tiangco na ipatawag si Congressman Ko, no? Saldico. At saka si former Senator Grispo. Si former Senator Grispo hinaharangan ng ibang congressman. So, paano natin malalaman ang katotohanan kung ano yung balita tungkol dyan sa insertion? So, sana biglain tayo ni Senator Rodante Marcoleta, talagang labanan ang sa tingin niya ay problema ng ating sambayanan at kalimutan na yan yung interparliamentary courtesy at ipatawag kung sino kailangan ipatawag. So, ano masasabi mo doon na Attorney GB, yung plano ng Pangulo na mag-create ng independent body to investigate this corruption, the Ghost Project? Tanong ko sa inyo, posible ba yun na magkaroon ng isang independent body para mag-investigate? Siya yung mag-a-appoint kung sino yung magiging investigador? Sa tingin niyo, tama ba yun? Yung anak niya mismo, si Congressman Sandro Marcos, isang leader sa House of Representatives, isang leader ng Kongreso, at yung kanyang pinsan ay Speaker of the House. Lalabas attorney na muro-muro lang para mapagtakpan yung real investigation ng Blue Ribbon Committee. Let's put it this way. Ako'y nagduda sa tunay na intensyon ni Pangulong Marcos nung siya'y nanalo. Yung kauna-unahang executive order niya ay ang pagbuwag ng Presidential Anti-Corruption Commission. Naging miyembro ako niyan, no? Ako yung panghuling miyembro ng PACC, no? Alam nyo, nung may PACC, kinakatakutan pa yan ng mga politiko kasi independent kami in the sense na hindi naman kami pinapakialaman ni dating Presidente Duterte kung meron kaming gustong imbestigahan. So, we can do investigations, yung tinatawag natin motu proprio. No? At sa dami ng reklamo, sa dami ng kaso na kaharap ng PACC, yung plano sana namin i-properly endorse ito sa mga bagong commissioners at chairman ni Pangulong Marcos kasi unit team pa naman dati. Gusto naman namin ipagpatuloy yung laban sa katiwalian. Nasorpresa kami na inabolish yung PACC. Tapos
manahimik ng ilang taon. Ito na yung nangyari. Mas lumala. O ito yung bumulaga. At hindi whistleblower yung nag-booking. Yung nag-booking, yung mga baha. Baha. Yung kalikasan mismo. Kalikasan mismo. Hindi Sa- pwedeng itago. Siguro, langit na yung nagreklamo. Literally, langit na. Langit na. Kasi yung tubig baha, galing naman yan sa ulan eh. Galing sa langit. So, pwede nating masabi na yung langit na nag-iiyak para sa Pilipinas dahil sa katiwalian. Umamin man mismo yung DPWH na merong ghost project, Ghost diba? projects. Parang amin sila eh. Hindi ba hanggang humantong sa pag-resign ni Secretary Manuel Bunuan? Yung tanong ko, nag-resign ba siya o pinaalis na patahimik? No? Kasama na. Oo. Pag pinaresign mo yung isang tao, hindi mo na siya mapapailan ng kasong administrative case. Sana, bago siya pinaresign, pinailan siya ng administrative case. Kasi once an administrative case is already filed against you, kahit payagan ka subsequently to resign, patuloy yung administrative case against you. Kaya ito yung ginagawa ng administrasyon na pinaparesign. Sa tingin ko mali yun. Dapat kasuhan. Kasuhan. O din, pag nakasuhan, saka kung gusto nilang mag-resign, edi mag-resign sila, pero may kaso May sila. kaso. Without prejudice to the case. At kung hindi naman sila mag-resign, edi kung after due process, kahit basic due process, anong pinaka-basic? Sulatan yung mga respondent. Explain bakit pumirma ka dito sa isang proyekto na nagsasabing 100% paid. Pero wala pa lang, hindi pa naumpisahan. O 50% pa lang pala yung natapos. Ba't mo pinirmahan 100% accomplished? That is due process. Kung ano man sagot niya, o di pwede mo nang aksyonan kaagad. Pero hindi ba pwede pa naman siya mahabol na kasuhan sa ombudsman? Criminal case yun. Sa ombudsman? Makakakaso ka sa ombudsman, pero pag resign ka na, ka-filean ka ng kaso sa ombudsman, criminal case na lang yun. Nakuha mo na yung separation pay, nakuha mo na mga bonuses. So dapat Pero hindi attorney mahuhol sa ombudsman case yung mga separation fee at mga bonuses. Kung mauna yung clearance, talagang salba na yun. Matagal pa naman yung pag nag-file ka ng kaso sa ombudsman. Matagal pa yung decisionan yung both administrative and criminal. It will take months. Habang pinaprocess na yung retirement, habang pinaprocess na yung separation. Hindi yun naabutan. Matagal yung sa ombudsman. Wala namang restraining order eh. So, iyan yun. Dapat bago sila pinaalis o pina-resign, pinailan muna. At hindi ako sang-ayon, nakita ko sa balita na si DPWH Secretary Vince Dizon. Si Vince Dizon nagsabi na parang pag nakapirma ka doon sa isang ghost project, immediately dismiss ka. Pwede yan ibaliwala ng korte. Kasi requirement sa konstitusyon natin, bigyan mo ng due process yung tao. Paano yun? Kahit sulatan niya muna, explain within 36 hours what happened, bakit ka pumirma dito. Pagsagot, whether magsagot o magsabi na I invoke my right to self-incrimination, o di saka lagyan mo ng penalty kung hindi ka satisfied. But there should be due process. Kaya mali yun